Ayan, may question si Jaynard. May question lang po. Sabi po kasi sa amin, sa face-to-face po gagawin yung math drills po. Kaya medyo hindi pa po tapos. Okay lang, kung hanggang saan lang yung natapos, no, pwede nating i-insert. Para yung Okay po. natapos lang, yun yung pwede natin i-discuss. Okay po. Thank you po. Yan. Pa-insert ako ng mga drills na meron kayo, no? Lagyan ng pangalan sa taas. Yan. This will also serve as your attendance, no? Yung drills na isi-send nyo dyan. Ayun, no? Sa 20 na students natin, parang ilan lang po ang nakikita ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ang nag-open pa lang. Ayan, 10 na students pa lang po ang nag-open, no, ng link. Paki-open po yung link. Ang link po ay nasa message part ng meeting natin. Then, send nyo po yung sagot ninyo. Don't worry naman, no? Hindi naman i-judge ni ma'am yung magiging answer, no? Gagamitin lang natin yan for the discussion. Ganyan po ba, Miss Ali? Ayan, no? Ganito po, no? Pero yung ilagay nyo na lang is yung sa cross and sa cram method. Bigyan na lang natin ng time to na sagutan, no? After na lang siguro kapag may time pa. Okay, dun muna tayo sa cross and sa cram method para mabalikan natin, no? May sagot ba kayo doon? Yung dun sa dalawang given for cross, dalawa din for cram method? Oh, may sagot ba ang 11, Samuel? Pwede mag-react, no? Kasi naka-off cam naman na kayo. Yan, wala na kasing makausap si ma'am. Para malaman ko, no, kung meron po ba o wala. Yan, palitan po yan, no, yung sa tawag dito. Yung sa drills po regarding cross and cram method. Yan, delete ko lang po ito, no. Pero tama yung sagot niya, no, doon sa real life question. Yan, sa real life application ng function. Ng rational function yan. Tama naman po yung sagot. But dun po tayo mag-focus now with the cross and the cram method. Makikilagay po. Ayun, si Horse daw po, no, maglalagay na siya. Makikilagay din po sa iba, no, para may umpisahan na tayo ng discussion. Yan. Baka nagtatanong, no, nasan po ba yung insert na yon na sinasabi ni ma'am? Yan, nandito po siya, no, sa upload. Yan, pwede po niyong pindutin yung uploads, tapos lalabas po doon, no? Then mag-a-upload kayo ng picture, no? Picturean lang po, no, yung gawa, then i-send po. Ayun, may nakita na ako, no, na nag-send.
Ito ay activity. Yan. Kaninong gawa to? Cubero po. Yan, kay Covero. O, anyone na may sagot pa. Hindi naman kailangan na tapusin eh. Kung ano lang po yung natapos, no? Pakilagay po dyan. Anyone? Ako, abutin tayo dito ng 12. Yun, may nakita ako, no? Naglagay din na si Marquez. Yan, no? Medyo dumadami na yung mga naglalagay. Yan, so far po na meron pa lang tayong 4 na pictures dito. Sa iba po, pwede pang maglagay, no? Baka po may gusto namang maglagay, no, for the cram method, yung tawag sa imbalance naman, no, yung meron dalawa, no, sa left side and merong isang fraction or expression sa kabila. Makikilagay na din, no? Anyone? Wala na po bang maglalagay? Okay, yung mga maglalagay po ng sagot dito, no, that will serve as your attendance also, no. And syempre, katulad po ng ginawa ko sa 11, Matthew, no, lahat po ng maglalagay dito ng gawa nila ay magkakaroon ng additional points for recitation. Anyone? Wala po bang para sa dito para sa cram method? Okay, habang nag-aantay tayo, no, para dun sa mga students naman na maglalagay ng sagot para sa cram method,
let's first muna discuss the cross multiplication. Di ba itong ginamit natin or yung ginawa nyo dito is cross multiplication lang? Cross multiplication po ba ito? Yes po. Yes po, no? Ngayon po, no, sa online class natin or dito sa Meet natin, no, mag-react pa rin po kasi nakikita ko pa rin po, no, yung interaction ng bawat isa. Kailangan ko pa rin po ng participation nyo using the Google Meet. Okay po, naka-tablet po ako para makita kung sino po yung mga makakausap ko for today kahit na nandito ako sa Canva. So, ayun po, no, let's discuss, no, Yan, wait lang po, no? Yan, let's discuss this part, no, the cross multiplication. Mag-annotate, mamaya, no, sa recitation natin kung kaya, no, na mag-annotate tayo. Kayo din. Yan, sa maglalagay po ng sagot, no, siguro sa ilalim naman. Gagamitin ni Ma'am tong space na to, no, for us to have, no, or to answer. Kahit hindi lahat, no, kahit siguro isa lang, no, sa dalawang example or drills na ginawa nyo, no, para sa cross multiplication. Okay. So, let's start po, no, using the given example. So, example or given one na lang siguro tayo, no? Ayun na lang siguro yung gamitin natin. And I can see that, no, some of you have the same answer, no? Yan, nakikita po ni Ma'am, no, na yan, iba sa inyo ay same po talaga yung naging sagot. May iba rin naman po na taliwas lang ng konti or may naiba lang, no? Ngayon po, tignan natin, ano po ba talaga yung tamang sagot, no? Yan, no? And ang ganda pa nung naging sagot ng iba, no? Kasi some of you turn their answers from fraction to decimal, no? Ngayon po, no, let's have cross multiplication using this example, no? Si negative 4 over x plus 3 is equals to 5 over x minus 3. Okay, ito po yung sasagutan natin, no, this time. Then, ang gawin po natin, no, yan, sa part lang po ng answer nung kay Cobero, no, kung tama po yung banggit ni Ma'am, no, siguro nalito lang, no, sa part ng pag-transpose, no, kaya ito yung naging Opo. Ayun, nalito lang. Okay lang naman yun, no, at least, no, you've tried, no, na sagutan to, no. Bihira lang naman sa estudyante yung nagtatry talaga na magsagot. And good 4 times 3 pala, Ma'am. Kala ko 4 times 2. Ayun. Okay lang yun, no? And good thing, no, sa 11 Samuel, no, ay may nag-try din talaga, no, na sagutan to. So, ayun po, no. Ngayon, gamitin natin siguro, no, itong naging sagot nung katabi ng sagot ni Covero. Yan. Kanino po ba ito? Raise na lang ng hand, no, para makita ni Ma'am. Yan. Kanino po itong sagot? Gagamitin natin, no? Ayan, kay Marquez po. Ayan, nagsusulat pa si Angelina. Lalagyan niya ng pangalan yung gawa niya. Nantayin lang natin, no, natanggalin niya. Tatanggal ba to? Okay. So, ngayon po, move tayo with this example. So, same lang naman po yung given na meron tayo. Para mabalikan lang din ng lahat. Kita po ba sa screen ninyo? Malinaw po ba? Yes po. Yes po, no? Dun sa iba, no, pwede kayong mag-react, no, para may nakikita si Ma'am na students, no? Hindi lang laging isa lang yung naririnig ko. Okay lang na kung siya lang yung mag-unmute. Okay po tayo. Ngayon po, no, kitang-kita naman na po. Let's use this example. Ngayon po, no, sa cross multiplication, the first thing we need to do po is to, yan, ayusin ko lang po yung pen tab, no? Yan, the first thing we need to do is to do the cross multiplication itself. No? Let's multiply the numerator by the denominator, which is, ito po yung kinalabasan, no? Kailangan kasi tanggalin natin yung fraction, no? Para mas madali natin tong sagutan. So, ngayon po, no? Negative 4 times x minus 3, ito po yung naging sagot niya, no? For the first step. Then, for the right side naman po, no? Nagkaroon naman tayo, denominator times the numerator, which is x plus 3 times 5.
Nakakasunod po tayo sa first step. Okay, kasi lahat naman kayo or most of you no ay naglagay ng sagot. It means that yan, some parts of this ay naintindihan na. Next will be given this form, ano po yung meron na tayo no? Meron tayong parentheses. Ngayon po ang tanong, ano pong gagawin natin diyan kung may parentheses po dito sa left side natin? Saan po I-distribute po. Okay, we're going to distribute no the -4 to the values na nasa loob ng parentheses or i-multiply natin no. So let's multiply lang po no. -4 times x will be -4x. Then -4 times -12 will be -3 will have +12. Okay? Then, sa right side naman po tayo, no? We're going to multiply or distribute 5 kay x. 5 times x will be 5x. The next po, no, will be 5 times 3 is equals to +15 or 15. Ngayon po, malinaw tayo with step number 2. Okay, malinaw po tayo, no? Siyempre, doon din po sa mga naglagay, no? At same kayo ng answer, no? Ibig sabihin, same at tama ang ginagawa ninyo. Next will be, using this step, no? Step number 2, ano na po yung possible na gawin natin, no? Given this, -4x plus 12 is equals to 5x plus 15. O, kung natatandaan, anong step po yung gagawin natin? O, anyone, no? Hindi lang si Jaynard na lang ba? Ayun, si Lumakal. Tama po ba ang banggit ni ma'am? Yan, lumakad. Yes po. Transpose po. Okay, no? Let's transpose po, no, the values na magkakaparehas, no? Combining like terms tayo dito. But still, no, kailangan pa natin siyang i-transpose. Then, tinuruan ko naman kayo, no, ng mas madaling way, no, para sa pagta-transpose. Tinuruan ba ni ma'am ng mas madaling way sa pagta-transpose? Ayan, no, nagre-react. So, it means, no, na tinuruan naman ni ma'am. So, for this po, no, let's transpose po, no, that, yan, dito po, no, kung napansin nyo, -4x na yung meron tayo. And ang ginawa ni Jaynard, ni Marquez, is that, binring daw niya na lang po, nire-write niya na lang po si -4x sa kabila. Sa left side, iniwan niya lang din po yun doon. Next po, no, si 5x, ang tinranspose niya or nilipat niya from right to left side. So, as you can see po, no, positive 5x, and when we transpose po, no, or naglipat tayo, no, from the other side, mababago yung sign. So, positive 5x ilipat sa kabila will be -5x. Okay, malinaw po tayo sa ginawa ni Marquez. Nakakasunod. Okay, nakakasunod. Next will be, syempre yung constant natin, no, si positive 12, may kapareha siya sa kabila. So, let's also transpose positive 12 from the right side. Syempre po, no, kung may constant na tayo sa right side, ang ginawa lang po is to bring down. Nire-write lang po, no? So, nilagay lang po si 15 sa baba, then transpose po, no? Positive 12 sa kabila. So, positive 12 will be -12. Okay, malinaw po tayo. Okay, malinaw po. Then, using the third step po na nagawa na ni Marquez, no, we're going to combine like terms. Iko-combine po natin, no, yung magkakaparehas. Ngayon po, okay na, magkakatabi na yung magkakaparehas. So, pagsamahin lang po natin, -5x minus, dito po na minus na lang yung gagamitin. Na siguro, burahin lang ni ma'am to. Yan. -5x minus 4x. So, ang naging sagot po will be -9x. Diba, magpo-proceed tayo with addition, then copy the sign. Next will be 15 minus 12 is 3. Okay? Then, syempre po, anong gagawin natin? No? Huwag tayong papayag na yung x ay may katabi. Payag ba kayo na si x ay may bago at may katabi na?
Opo. Ay, grabe, martyr na. Opo, yan, may mga nalungkot na. Grabe ka na, ma'am. Yan, no, may mga nag-disagree. Siyempre, no, wag tayong papayag, no, na maging masaya si ex. Humugot pa si ma'am, no. Okay. Ngayon po, ang gawin lang natin, na balik po tayo sa concept, no. Once po na may leading coefficient si x, all we need to do is to divide both side by that leading coefficient. Para po matanggal yung katabi niya, divide lang po natin sa kaparehas nung nasa unahan ni x. So, let's use -9. So, ginamit lang po natin siya, no, to cancel out -9 na katabi ni x. So, automatically po, nagkaroon kayo ng sagot na x is equals to, syempre, malilipat din po, no, yung -9 na yon sa kabila. So, magkakaroon po tayo ng -3/9. Then, may tanong pa si ma'am, no? Based po dito sa naging sagot. Yan, ayusin lang po ni ma'am. Yan, may tanong lang po si ma'am. Ito na po ba agad yung final answer? Hindi Sa- po. Ayun, hindi pa po, no? Ang pwede natin gawin dito is what? Simplify. Okay. Tama, simplify, no? We're going to simplify the fraction. Mag-iisip po tayo ng number na pwede nating i-divide by 3 and by 9. And ano po yung number na yon? 3 po. Okay. So, 3. Meron po tayo na 3 divided by 3. Yan, parehas po sila gagawin natin. So, x or the final answer will be, lagay na lang po ni ma'am dito, no? -1/3. Okay, malinaw po tayo with our x. Ayun, malinaw. Ngayon po, no, kung napapansin nyo, sa ginawa po or sa naging answer ni Marquez, ginawa niya pong decimal, which is good thing, no? Siguro kung mas madali para sa'yo ang decimal, no, para i-check yon, wala namang pong kaso. Okay lang yon. Okay? Then, kung gusto niyo naman ng fraction or yung naging sagot nyo is fraction, okay lang din naman po. Okay, malinaw tayo doon. Walang problema, no, kung decimal or fraction. Okay, same lang naman po ang value niyan. Ngayon po, no, kailangan natin kasing i-check, no, kung ano yung magiging answer. Ngayon po, no, sino dito yung mga nakakanon or nakakasyo? Yung talagang lumalabas kapag nag-type kayo para sa fraction is ganito. Sino po yung may calcu, no? Higit, yan, kay si Cobero, si Kilala, si Vito, yan, tama ba, si Kite? Yun ba tama yung banggit ni ma'am? Yes po, ma'am. Okay, tama. Ngayon po, ano, kung ganito naman po pala ang calcu nyo, and meron tayo, no, malay nyo sa exam, meron to. Siyempre, may time, no, may time limit, may time pressure. Ang gagawin nyo lang, no, for our checking is to input, no, the value of x doon sa given or sa original equation na meron tayo. Katulad lang po ng ginawa ni Marquez, no? Ginamit niya yung decimal and in-input niya or sinubstitute niya yung value ng x na nakuha niya. And dito na nagkaroon lang ng mali sa sinulat niya. Pero tumama naman pagdating sa next part. Okay? So, ang gagawin nyo lang, no, sa calcu nyo, pwede nyo po yan i-input. Paano namin i-input, ma'am? Dalawa po siya. Pwede naman po ang gawin nyo, unahin nyo muna si left, then isunod nyo si right. Sige nga po, no, using your calculator, gawin nyo naman po yung fraction naman. Okay? Pakitry nga po na sagutan or i-check gamit yung fraction naman yung sagot. Tama, nag-equal naman po sila, no? -1.50. Ibig sabihin, tama yung x na nahanap natin. Gusto lang pong malaman ano naman yung magiging sagot kapag fraction yung ginamit para sa checking. Gusto lang malaman ni ma'am, no, ano yung magiging sagot for the checking. Tingnan natin kung meron dito. Kung may nag-check, no? Ayun, walang nag-check, no? Puro sagot lang talaga, no? Palay nyo, mali pala yung naging sagot nyo, no? Kaya dapat need talaga or important na tayo ay nag-checking. Urong natin to, no?
Yan, baka kasi nalilito, no? Ano po yung ilalagay namin sa calculator. So, ganito po yung makikita or dapat nyong makita. So, negative. Okay, negative 4 over negative 1/3 plus 3 is equal to 5 over negative 1/3 minus 3. Ibig sabihin po na ang una nyo muna pong gagawin, no, ay sagutan muna yung left side. Sige, try nyo muna, no, using your calculator, no. Paki-input nga po itong left side pa lang. Negative 3 over 2 po. Okay, we have negative 3 over 2. And also, no, sa kabila, yung kabila naman po, try nyo. Same po. Okay, same daw po. Doon sa mga nagtatry, same po ba? Okay, same naman po, no? So, dahil same and also, no, sa decimal, same naman po, we can now be sure that x is equals to negative 1/3 is correct. Okay? Malinaw po tayo with cross multiplication. Okay, no? Malinaw po. Ngayon po, no, let's try po, no? Yun, wala po kasi ako nakitang nagsagot, no, nung sa cram method, no? Pero siguro si ma'am na lang na ang gagawa. Para siguro maging recall na lang din. And kailangan ko lang, no, ng sagot galing sa inyo, no? Magpapatulong lang si ma'am. And sa pagsasagot, no, alam ko naman na ang mga kabataan ay keyboard warrior, no? Pwede namang i-type ang sagot, no? Although may sasagot, no, orally, mag-type pa din, no, ng sagot para makita ko kung active pa at gising pa mamaya kung ano-ano na palang ginagawa. Okay. For the cross multiplication, na ano po ba yung pwede nating gamiting given? Yan, nahanap lang po muna si ma'am, no? Okay, meron po doon, no, yung 3 times y plus 1 over y plus 1 plus 2 is equals to 3. Balikan lang po ni ma'am, no? 3y plus 1 over y plus 1. Ito po pala ay, using ko lang po, no? Plus 3 po pala yon. Meron kayong copy nito? Meron po ba kayong copy? Hindi nyo na nasulat? Ayun, may iba, no, na nag-heart. Sabi na sulat. Hindi nyo na try na sagutan. Hindi na try? Okay, hindi daw po, no? Okay lang yon. Sige, try natin. Pero tama po ba yung nakasulat na given? Tama po ba yung sinulat ni ma'am? Okay, tama naman po, no? Ngayon po, no, let's proceed with cram method. Okay, cram method po, no? So, let's do first the C or yung clear all fraction. Tatanggalin daw po natin yung fraction using LCD. Okay? Sa tingin nyo po, no, sa first step natin, no, ano kaya yung possible na LCD na pwede nating gamitin? Ano kaya yung LCD nila? Ayun, si Lumakad. Y plus 1 po. Okay, no? So, the LCD that we will use is y plus 1 for both side, no? Yan, ito po yung gagamitin natin, no? Ibig sabihin, no, we are going to multiply y plus 1 sa mga, sa fractions na nasa loob or yung expression na meron tayo. So, let's start po, no, with the first
rational expression. Okay? So, y plus 1 times 3 ulit. Y plus 1 times 3 times y plus 3 over y plus 1, automatically, we can cancel out yung y plus 1 na denominator. We will be left by 3 times y plus 3. Okay, ibig sabihin makakancel din po yan, no? Para sa part nung first expression na meron tayo. Next po will be for the constant. Sa constant po natin, no, ang mangyayari, no, dahil ay may 1 lang naman po na denominator, automatically wala po tayong makakancel, no? Kaya ang magiging sagot po natin will be plus 2 times yung LCD po na meron tayo. Okay? Sa mga nagsagot po ba, ganito yung ginawa ninyo? Ayun, no, si Vito, no, meron daw po siyang sagot. And next po, no, ayun, nagkamali na, no, si Kite, no. So, yan, paulit daw po. Okay, sige, ulitin po natin. Sa constant po natin, di ba constant to? Wala po siyang value, no, na nasa yan, wala po siyang value na nasa ilalim. Pero 'di ba kapag fraction po ang pinag-uusapan and meron tayong fraction sa unahan, ina-add natin sa isang constant, automatically po nag-a-add tayo ng denominator as 1. Okay? Ngayon po, dahil 1 naman po yung denominator niya, may parehas po ba or may pwede po ba tayong i-cancel with the LCD? 'Di ba wala naman po. Kaya ang gagawin po natin instead na mag-cancel is to multiply lang. Y plus 12 times 2. Okay, kaya po ito yung naging sagot. Malinaw po tayo. Okay, malinaw po. Next will be on the right side. No? Sa right side po natin, we also multiply, no, the LCD with the expression. Dahil po common naman po yung term sa denominator, we can cancel it out. Ang may iwan po will be 3y plus 1. Nakakasunod po. Okay. Next will be yung R natin, removing all the grouping symbols. Kung meron tayong parenthesis, ano po ibig sabihin? Ano yung indication niya? Ano po yung operation na gagawin natin? Multiplication. Multiplication po. Okay. Multiplication. So, ngayon po, i-multiply lang natin or yung distributive property, no? So, let's multiply po, no? 3 times y. So, 3y. Okay? Next will be 3 times 3. Okay? 3 times 3 is what? Positive 9. Okay. Positive 9. Then, yan, pwede ba akong tumawag, no? Tapos, mag-annotate lang. Isusulat nyo lang yung sagot dito. Kaya ba? Okay, kaya naman po, no? Para sa susunod na part, no? Dito na tayo. Yan, pwede ko po bang tawagan, no? Yan, ibig sabihin, nagpaparecite na si ma'am, no? For recitation naman to, no? May points. Sige nga po, try nga po ni Princess. Tama po ba yung banggit? Bugash? Opo. Okay, sige po, try na mag-annotate ng sagot. Magsusulat po ako dun sa Canva. Apo, pwede pong magsulat doon. Yan, okay na po. Okay. So ngayon po, no, check lang po natin, no, yung naging answer, no, for the multiplication ng sumunod na na term, no, na gagawin natin. So this time po, no, 2 times y is positive 2y. The next po, no, will be 2 times 1.
Okay? 2 times 1 will be, ayun, dito lang po no, ng correction. 2 times 1 will be 2 po. Okay? Malinaw po tayo. Okay. Next will be rewriting 3 plus 1. Kasi wala naman pong magbabago, no? Kaya 3y plus 1 pa rin yun, no? The next one, no, is yung A or yung add or subtract. Depende po sa operation na meron tayo or simply na combining like terms. Kung napansin niyo po no, sa given natin, may pwede na tayong i-combine. Okay? Ano po yung pwede nating i-combine? O dito pa lang sa left side meron na agad. Okay. 3y and 2y. Ayun, no, nag-raise ng hand si Sekita, no, feeling ko yun din yung sagot, no. Ngayon po, no, dahil nag-raise naman ng hand si Sekite, try nga ni Sekite na i-annotate yung magiging sagot. Sige po, ma'am. Doon na po ako sa Canva, ma'am. Opo, sa Canva na. Sige po. Wait lang ba, ma'am? Sige lang. Wait nga lang po, ma'am. Sabihin ko na lang po, ma'am. Sige, sabihin mo na lang kung hindi ka. 5y plus 11 equals 3y plus s1. Ay, Okay. plus 1. 5y plus 11 Plus 11 is equals 3y. 3y plus plus 1. Di ba mas okay to, no? Kasi, I mean, lahat tayo ay pwedeng mag-participate. Next will be combining like terms, no? Or magta-transpose na tayo. So, this time po, no, pwede nating i-transpose si 3y kasi meron na tayong 5y sa kabila. Okay? So, transpose lang po natin si 3y from right to left. Ano pong magiging sagot natin? Negative 3y po. Okay, negative 3y. And also po na meron din tayo no, yung constant. Rewrite lang po natin si 1. And ang tatranspose natin will be positive 11. Ilipat po natin si positive 11 sa kabila. Ano po yung magiging sagot? Negative 11. Okay, negative 11. Then now po, no, combining like terms lang po tayo. Yan, baba lang po onti ni ma'am. Combining like terms, 5y minus 3y. 2y. Okay, 2y. Then next po, 1 minus 11 will give us negative 10. Okay? Malinaw po tayo sa nangyayari. Yes po. Yes po. Ngayon po, no, yung mga, ayan, marami naman talagang active sa inyo, no? Pwede rin kayong mag-unmute na agad, no? Para kahit pa paano may narinig si ma'am. Katulad ng ginagawa ni Cobero, no? Baka feeling nyo kasi di na kayo nabibigyan ng chance, no? Pwede naman po. Okay, next will be, syempre, no, may katabi si y, no? Same goes with x. Ang gagawin lang po natin, no, is to divide both side by 2. Okay? Divide both side by 2. Cancel natin sa left side. Y is equals to, ano pong magiging sagot natin? Negative Negative 5. 5. Okay. Negative 5. 5 po. Okay. Negative 5. Negative 5. So, our y is negative 5. Ngayon po, ano yung gagawin namin, ma'am? Siyempre, last part po natin is to have a checking. Sige nga po, paki-check nga po. Kahit sa calcu na lang po, okay lang sa akin. Yung iba, no, siguro gawin nyo yung left, yung isa naman gawin nyo yung right. Tapos ilagay nyo yung sagot sa comment. No, or dun sa message part, kung anong part yung sinagutan nyo. Left ba, tapos ano yung naging sagot. Right ba, kung ano yung naging sagot. Diba, ang gagawin doon, medyo maba lang siya, y plus 3 over y plus 1 plus 2 is equals to 3y plus 1 over y plus 1. Then, gagawin lang natin, dahil may y naman na tayo, substitute lang natin 3 times negative 5 plus 3 over negative 5 plus 1 plus 2 is equals to 3 times negative 5 plus 1 over negative 5 plus 1.
Okay na. I'll be waiting no dun sa mga magiging sagot nyo sa message part. Yan, may nagsagot na. Anong side yan? Anong side yung sinagutan ni Aljun? Yung sa ano po ma'am, yung sa left po ma'am. Okay, sa left side meron tayo 7/2. Then, ayun, may nakita ko na ako na nagsagot. Yung kanila naman is 3/2. Ayan, ano ba yung talagang totoo? Naguluhan si ma'am, no? Okay. Yan, try natin i-recheck, no? Recheck nyo ulit. Try nyo i-input ulit, no? Ano po kaya yung magiging sagot for the left side. Lagay ko muna dito, no? Kung ano talaga. 3/2. Sige nga, try po nung nasa left para nang nasa right naman para malaman natin ano talaga yung tama sa dalawa. Yung nasa left side naman, yung nasa right side naman po. Okay, no, sabi po ni Vito, ayan, ito na ay para sa right side. Baliktad pala ako ma'am. Baliktad pala ka, no? Okay. So, for right side po, no, sabi nyo, ang naging sagot daw is 7/2. Try nyo nga ulit, no, yung sa left side. Kasi ito na yung nasa right. Dapat equal sila. Kung 3/2 ang naging sagot nyo, hindi sila equal. 3/2 po yung nasa calculator po. Talaga? Sige, try natin. Manual tayo, no, checking. Para lang sa left, kasi nga, medyo magulo. Okay. For the left side po, no, try nating sagutan. 3, -5 plus 3. Dito muna tayo, nasa loob. -5 plus 3. Ay ma'am, equal pala. Wala pala akong nilagay na plus 2 po, yung sa gitna. Okay. Yun, kaya siguro nagkamali, no? Kinalimutan si constant, no? Di ba may constant po tayo? So, ang magiging final answer talaga natin will be 7/2. Okay? So, that means po, no, kung 7/2 naman pala both left and right, automatically, yung y is equals to -5 is correct. Okay? Malinaw po tayo. Yes po. Yan, may tanong po ba? Sa checking naman class, no, hindi naman talaga, kung hindi required, no, i-manually check, okay lang, no, using your calculator. Pero dapat, no, kung kaya rin naman i-manual checking, no, okay lang din yun. Mas better. Okay. Malinaw po tayo with this one? Okay. Malinaw po. Now po, no, let's move on to our next or the continuation ng topic natin. So, dahil medyo late tayo nag-start, no? Medyo late din po tayong matatapos. Okay. Ngayon po, no? Let's move on with rational function. Yung diniscuss po natin ng online and yung diniscuss po natin ngayon, yung una, is about rational equation and rational expression. Di ba nga, sa rational expression, ang form natin is P over Q. Ngayon naman po, no? Let's move on with the rational function. Dahil po function na yung pinag-uusapan natin, no, we are now dealing with f of x. And the form naman po, dahil rational pa rin to, fraction pa din siya. And now po, no, ang form naman na meron tayo is n of x divided by the d of x. Tandaan po, no, we are also dealing with fraction, but this time, function na siya, kaya f of x is equals to n of x over d of x. Ngayon po, ano kaya ibig sabihin ng n of x na yon or yung n? Sa tingin nyo, ano po ibig sabihin ng n?
Okay, syllabore? Numerator. Okay, very good. No? So, n of x serves as the numerator of x, while d of x is the denominator. Tandaan nyo, no? Parts lang po yan ng fraction, no? Para mas madali. In rational function po, no? Kung natatandaan nyo, no? Di ba nagbigay ako ng 3 reasons bakit sa tingin nyo ang isang rational or yung isang expression will be rational function or not? Di ba nga meron pa ang sabi kasi, a rational function or irrational expression is in a form of that. Ito po, nung nakasulat. And n din natin will be or are, parang yung sa P over Q lang natin. P and Q, ano yung laging kasunod neto? Si P daw and Q are, baka may nakakatanda, no? Or baka may nag-lecture, no? Last time. Diba sabi, P and Q are always Polynomial expressions. okay. Very good, no? Are polynomial. Diba yun yung lagi nating tinitignan, no? P and Q are polynomial. So, same goes with rational function. N of x and D of x are polynomials. Malinaw po tayo. Okay, malinaw po. Ngayon po, no, kung polynomial naman dapat pala sila, no? And kung natatandaan nyo, no, di ba nagbigay ako ng definition ng polynomial? Sabi, di ba, a polynomial composed of what? Based sa diniscuss ni ma'am. A polynomial daw consists of terms. Ano pa po yun? Yung mga sinabi ni ma'am. Di ba, example ng polynomial will be this one, 2x plus x plus 3. Ito po ay example lang, no? So, kung meron tayong 2x squared plus x plus 3, ito po ay polynomial. Ngayon po, ano po or saan po compose or ano po ba yung mga bumubuo sa polynomials? Based sa nakikita nyo. Sige, si Aljun. Ano po, ma'am? Exponent po. Tsaka Okay. variables. Meron po siyang exponent and the variables. Ayun, may nag-edit pa. Same day edit na. Okay. Next, ano pa po yung meron sa tawag dito, polynomials. Ayun, si Lumakad. Constant po. Yan. Constant number. Okay. We also have the constant, no? Yung nasa dulo, no? And syempre po, na meron tayo, anong tawag dito yung mga nasa unahan? Leading coefficient. Okay. So, for this, no, meron po silang leading coefficient or yung coefficient, no? Ibig sabihin, no, a polynomial, again, should have a leading coefficient or coefficient, a variable, an exponent, and a constant. Malinaw po tayo doon. Yes po. Okay, malinaw po. Ngayon po, no, di ba nga meron tayong 3 reasons? Di ba meron akong pinagawa ng online class, yung drills na titignan nyo lang kung yung given ba na expression ay polynomial or rational function. Di ba meron tayong tatlong dapat i-identify, dapat wala yun. Yan, di ba dapat meron yun, yung tatlong reason? Ano po ba yung tatlo na yun? Dapat yung polynomial daw walang? That have radical sign. Okay. Wala pong? Yan, wala. Radical sign. Okay, walang radical sign. Yan, ganito na lang, no? Paiksiin na lang ni ma'am, no? Walang radical sign or yung tawag na square root. Next, ano pa yung dapat wala siya? Not have fraction as exponents. Okay. Not
fraction, exponent. Tandaan niya, no? Sinulat ulit ni Ma'am, para matandaan nyo. Ibig sabihin, no, hindi po kayo pwedeng makakita ng x o raised to 1/2. Next, ano pa po yung last na pwede nating i-consider? Not have negative exponent po. Ayun, no, inunahan kayo, no? Sinabi niya na agad yung sagot. Okay, not have negative exponent. Pwede na rin naman magsalita, no, para tuloy-tuloy tayo with the discussion. Okay, not negative exponent. So, hindi rin po kayo pwedeng makakita ng x raised to negative cube, no? Hindi po pwede yun. So, dapat po always positive and whole number. Malinaw po tayo sa mga dapat nyong tignan, no, pag ina-identify nyo yung rational function or yung polynomials. Ngayon po, no, let's move on with graphing. Kasi sa rational function naman po, once we identify what is a rational function is, pwede po tayo or we can now proceed with graphing. Okay? In graphing rational function, yan, naging pasada ko na rin to, no, last time, no, nagbigay ako ng short introduction. No, hindi siya detailed, pero sinabi ko kung ano yung mga hanapin natin. Based po dun sa naging usapan natin last time, ano po yung 4 na hahanapin natin for graphing? Ayun, for recitation, ano po ba yung mga hahanapin natin? Yung inintroduce ko na sa inyo, pero hindi pa sobrang detailed. Ayun, no, si Aljun. Yung ano po, ma'am, x-intercepts tsaka y-intercepts po. Okay, no, meron tayo the intercepts, no, yung x-intercept, then yung y-intercept. Then parang may nakita pa ako na nag-raise ng hand, no, si Huwete. Ayun, kung tama yung banggit ni ma'am. Patterns po. Alin? Patterns po. Pattern? Patterns? Opo. Anong patterns yung dun sa binigay ni ma'am? Yan, baka nalito lang, no? Baka siguro gusto niya sabihin, no, yung asymptotes, no? No, nalito lang din siya ng naalala, no? So, ang 4 po na hahanapin natin, no, for graphing is the x-intercept, y-intercept, and the asymptote. Siguro yung pattern, no, yung mismong graph, no, meron na siyang pattern or meron siyang dito constant na graph, no, kapag rational function. Ngayon po, no, sa asymptote natin, meron tayong dalawang uri, no, the vertical asymptote and the horizontal asymptote na naaaralin natin for today. Ayan, sumasapaw na naman yung pen tab, no? Okay. Ngayon po, no, try natin na i-discuss muna, no, kung ano tong mga to. Then, mamaya kayo po or tutulungan nyo si ma'am na hanapin tong 4 na to, no? First po, no, is the intercepts. Intercept po is the point. Okay? Point daw po siya or dot, no, na ilalagay natin sa Cartesian plane. Okay? So, ibig sabihin po, no, kung meron tayong x-intercept, point daw po siya that lies okay. Pag x-intercept daw po, no, it is a point that lies on the x-axis. Ibig sabihin po na nasa x-axis lang daw po yung x-intercept natin. So, kung nasa x-axis lang pala siya, magkakaroon tayo ng coordinates na x and, o kung nasa x-intercept lang pa, sa x-axis lang siya, nandun lang siya sa guhit. Ano kaya yung y neto?
Para magkaroon ng reference. Ano yun na? 0 po. 0. Very good, no? So, we will have 0 for y. Kasi nga, nasa x-axis lang. Ibig sabihin, nandun lang siya sa guhit ng x, no? Ibig sabihin, automatically, yung y natin ay 0 po. Okay? Next will be the y-intercept. Kung si x-intercept na kay x-axis, si y-intercept naman po na kanino? Nandun po sa y-axis po. Okay. Ngayon po, no, nasa y, ayusin lang natin to, no, yung pen tab. Y-axis po. Okay, nasa y-axis po siya, no? Lagay ko na lang, no, point that lies on the y-axis. Ibig sabihin po, no, nasa y-axis naman siya. Kung ganun po, no, ano naman yung coordinates na meron tayo? Nasa y lang siya. Ano yung magiging value ni x? Okay? Sige na. 0 po. Okay. We will have also 0 and yung value ng y na masosolve natin. Okay, malinaw po tayo dito or may tanong? Nakakasunod pa po ang 11, Samuel? Yes po. Okay, nakakasunod pa po, no? So, ngayon po, ang gagawin natin, try na natin yung hanapin na para hindi na agad malilito. Ngayon po, no, let's have an example. Meron po tayong given function which is f of x. Ayusin ko lang ulit, no? F of x is equals to x minus 3 over 2x plus 5. Okay? Ngayon po, we are given a function. And this function po ang gagamitin natin for the graphing. Ibig sabihin, i-graph natin ito. Okay? Ngayon daw po, no, let's answer muna, no, x-intercept. Okay? Paano po natin sasagutan, ma'am, si x-intercept? Yan, wait lang po sa... Hindi ko alam kung mamumove ba to. Yun, namumove naman, no? Move lang ni ma'am. Pagka-share natin, no? Okay. So now po, no, let's move on with x-intercept. In x-intercept po, no, para mas madali sa part ninyo, ito lang po ang tatandaan nyo. Titingin lang po tayo with with our numerator. Tapos po, i-equate lang po natin yun by 0. Tanungin ko po kayo, given this function, ano po ba yung numerator natin? X negative 3 po. Okay, x negative 3 or x minus 3. Then, i-equate lang daw po natin siya with 0. Madali po ba? Nakakasunod pa? Yes po. Okay. Ngayon po, no, kung meron na tayong equation, ang gagawin po natin syempre is to do transposition. No? Ita-transpose po natin. Paghihiwalayin natin sila, di ba? Kailangan magkaroon tayo ng value ng x. So, x may iwan sa left, ita-transpose po natin si negative 3 sa kabilang side. Ngayon po, ano na yung magiging value ng x natin? Positive 3 po. Okay. Our x will be positive 3. Okay? Then, ang sabi na ang coordinates niya daw is 3 and 0. Mamaya gagamitin natin yan for graphing. Malinaw tayo with the x-intercept. Okay. Malinaw. Next po, no, will be y-intercept. In y-intercept naman po, ang gagawin naman natin dyan, no, is that, nakalagay dito, no, yung x daw natin is 0. Ibig sabihin, in y-intercept, we assume that our x is 0. Ngayon, paano ginagawa natin kung may value pala tayo ng x? Paulit-ulit na tanong lang to, no, para talagang ma-remind kayo. Ano po bang ginagawa natin kapag may value kayo ng x? Tapos meron tayong function f of x is equal to